Welcome to Donmar TV News Channel. Welcome sa lakas Christian Muslim Democrats ang pagsuporta ng ilang grupo sa vice presidential candidate ng partido na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa kabila nito, hindi papayag ang partido ng presidential daughter na basta na lamang itambal si Mayor Inday Sara sa ibang mga presidential candidates. Sa pahayag ng partido, gagawin ng lakas CMD ang pangako nito sa pakikipag-alyansa sa partido ni Marcos na Partido Federal ng Pilipinas. Nananatili nila na si BBM ang kandidato ng lakas CMD sa pagkapangulo. Naglabas ng pahayag ang partido matapos lumutang ang pagsusulong ng tambalan ni Manila Mayor Isko Moreno at Mayor Duterte. Kung Malacanang ang tatanungin, may pag-asa bang suportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Isko Duterte tandem? Una nang inendorso ni Pangulong Duterte ang kanyang anak na si Mayor Inday Sara sa kanyang kandidatura. What are the chances that President Duterte will endorse Isko Sara tandem? Wala pong ini-endorse, sabi ni Pangulo, no, he will not endorse any presidential candidate unless there is a justification or he sees the need to do so. But so far, up to now po, up to this point, ay wala po siyang ini-endorse. Samantala, sa isang Facebook post, itinanggi ng BBM Sara Uniteam na nag-organisa sila ng meet and greet event sa Marikina kahapon. Walaan nilang nakaset na ganitong event para sa vice presidential candidate o sa Uniteam senatorial candidates. Ayon pa sa pahayag, si Mayor Duterte ay nasa Pampanga kahapon. Inabisuan rin ng Uniteam ang publiko na hindi sila gumagawa ng anumang aktibidad na nangongolekta ng pera mula sa mga supporters, negosyante o local politicians para sa campaign expenses. Di ba may lumalabas na lahat may lumalabas, Isko Sara, may Lenny Sara, minsan may lumabas pang Ping Sara. So ang statement ko agad, without taking anything away from Mayor Sara, ang Vice President ko, si Tito Soto. Iginiit ng presidential candidate na si Senator Ping Lacson na hindi na magbabago ang kanyang isip at buo ang kanyang desisyon na si Senator Tito Soto ang kanyang katandem na maging vice-presidente para sa nalalapit na eleksyon. Ito ang reaksyon ni Lacson sa paglutang ng umano'y posibleng tambalan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. I don't know about the other presidential candidates. Yung isa narinig ko, I can serve with any vice president. Yung isa naman, hindi sinama yung kanyang vice presidential candidate. Pag kami lumalabas na gano'n, I want to assure, as the Senate President has also assured me, that we'll stick it out, no matter what. Kasi we're in this fight together and we will stay together hanggang sa logical conclusion ito. Para naman kay Senator Tito Soto, ayaw na nilang pagtuunan pa ng pansin ang nangyayari sa ibang mga kampo. Ang nais lamang nila ay tutukan ang kanilang pangangampanya para mailahad sa mga tao ang kanilang mga plano sakaling mahalal sa pwesto. We are not focusing on outside our sphere. So we don't really mind what's happening in the other camps. We're just concentrated in ours. Sa isang town hall meeting kanina sa Santa Cruz, Laguna, binigyang diin ng Lacson Soto tandem na dapat maging maayos ang pagpapatupad ng batas upang maiwasan ang korupsyon. Ayon kay Lacson, nasa 700 bilyong pisong pondo ang napupunta sa bulsa ng ilang mambabatas kada taon na dapat anyay na pakikinabangan ng taong bayan. Naniniwala ang Lacson Soto tandem na maraming programa ang pwedeng buksan gaya ng libreng patubig, kuryente at ayuda para sa ating mga mahihirap na kababayan gamit ang pondo ng bayan na anyay ninanakaw lang ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. Kinumpyot ko na eh. Itong pinakamaganda, kinikwento ko kay Senator Lacson na isang araw. Alam niyo po ba na kung yung mga kababayan natin na ang income ay less than 500,000 a year, kung ang income ninyo or wala kayong income na less than 500,000 a year, pwede yung libre kuryente. Kung sakaling matipid yung nawawala yung nasasayang, napakaraming pwede maitulong sa ating pangkaraniwang mga kababayan. Huwag na natin sabihing libre kuryente. Huwag na natin sabihing libre tubig. Yung mga nangangailangan, halimbawa sa sakahan, na magsasaka, galing kami sa Santa Rosa. Ang number one problem ng mga magsasaka doon, kulang ang ayuda ng gobyerno. Ngayong araw, binisita ng tambalang Lacson at Soto sa Laguna at nakipagdialogo sa mga tindero sa palengke.
Nagkaroon din ng town hall meeting kung saan dinaluhan ito ng ilang miyembro ng kanilang senatorial slate, kabilang na sina former Senator J.V. Ejercito at Department of Information and Communications Technology Secretary Gringo Honasan. Nag-courtesy call din ang Lacson Sotocam kina Laguna Governor Ramil Hernandez at Vice Mayor Karen Agapay. Pagkatapos nito ay nagpunta ang grupo sa National Institute of Molecular Biology and Biotechnology ng UP Los Baños. Bukas naman ay tutungo ang tambalang Lacson at Soto sa Batangas para sa pagpapatuloy ng kanilang pangangampanya. Uulit-ulitin ko. DDS means Duterte diehard supporters. It is in no way going to ever be Dumagoso. Oh my God. Ano yun? Plakda supporters. Don't even try. You're a first-time mayor. You've proven nothing in Manila. And who makes you think? And who recently and makes you think that you could be the next president of the Philippines? Those people who believe that you are a much better tandem for Ma'am Sara clearly does not know your connection. Okay? And even if Joma is, we all still know that you have connections to the end. You become president, Isko, you're going to be a bigger enemy. Because you know what? You are the typical wolf in sheep's clothing. You know exactly what to say. You know exactly how it's done. But you've proven nothing. And if you're president and Ma'am Sara is vice president, what makes you think that she's not going to be at risk of somebody like you? You're not to be trusted. You may have that face, but behind that face, I doubt what your heart and what your mind looks like. All I know is that DDS, even if I'm not part of it, hinding-hindi magiging more loyal to you. Nakalimutan mo ata. Ang mga DDS matagal nang nagsimula. Nagsimula sila, Davao pa yan. Mayor pa lang si President Duterte. What makes you think that you can swoop in with your macho dancer moves, with your lurid past, and think that, oh, they're gonna choose you instead? Never. I can never imagine the Philippines being led by somebody like you. All I know is that you should keep your dreams in check. Okay lang naman that you believe you can be president, but you cannot be trusted. You dropped Doc Willie Ong, didn't you? You dropped him because you know he's not winnable. What does that say about you? Oh, that's what you are. And I can't imagine a dakma type of person as the next president of the Philippines. Gumiling-giling ka man, matuwa man kami sa mukha mo, o makita man namin ang hubot katawan in the 90s. But that still doesn't make you of the Filipino people's trust. Yeah, you may elevate in the surveys because you're a lot better than that mother who know nothing. But you can never, ever, ever be remotely close to President Duterte. Hindi namin nakalimutan ang ginawa mong pang-iinit sa kanya. Kaya wag kami kung ayaw mo English, Tagalog, and Bisaya. Entiende? Claro? Palusot ni Dumagoso kung bakit daw hindi niya kasama si Dr. Willie Ong sa kanyang pagbiyahe sa Mindanao. Mamaya ipapaliwanag natin yan. Pangalawa, iniintriga po ng mga kalaban ni Bongbong Marcos Sara itong madalas hindi nakakasama si Marcos at Sara sa mga rally at motorcade. At may mga dahilan kung bakit hindi sila magkasama. Atin hong ipapaliwanag yan. Una na ating pag-usapan, ito nga pong sinasabi ni Dumagoso na kaya daw hindi kasama si Willie Ong, kanyang official vice president candidate sa Mindanao. Una, hindi daw siya ang nag-organisa ng rally sa Mindanao. Actually, maliit na parte lang ng Mindanao, hindi naman buong Mindanao. Sa Maguindanao lang ho nangyari yan. Parang ganon. Na ilang parte ron, pero yung rally, sinasabing hindi daw siya nag-organisa. Pangalawa, ay hindi daw siya ang may kagustuhan o nagsagawa ng paglalagay ng mga poster, streamer doon at saka sasakyan na merong mukha ni Isko Moreno, siya at saka po si Vice Mayor or Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte. Yan ho ang kanyang palusot. Parang pinapalabas niya
Wala siyang magagawa dahil ang nag-organize nito ay yung Magunda Dato sa Mindanao, hindi siya. Pero ito naman, Mayor, ang tanong ko sa iyo. Kung magaling kang leader talaga, meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, pwede mo namang ilaban doon sa nag-organisa o nag-imbita sa iyo kung invitation lang ang binigyan mo ng pansin dyan. Na, teka muna, bago ako nyo pupuntahin dyan, bago ako magpunta dyan, pwede ba isama ko yung aking vice president candidate? Kasi dalawa kami. Pwede niyo mang ilabang ganun Ang tanong, Mayor, ginawa mo ba yon? Mukhang hindi. Mukhang kung anong gusto ng organisasyon, sinunod mo lang. Hindi mo man lang ipinaglaban na meron kang kapartner at meron kang Dr. Willie Ong na kumumabait pero nasasaktan dahil iniwan mo sa ere. Yun lang ho yun So yung palusot mo na hindi ikaw nag-organisa, ikaw inimbitahan lang, napakababaw na dahilan nun. Ganyan ba talaga, Mayor, ang iyong leadership? Yan bang ipinapakita mo na gusto mong leadership? Gusto mong maging Pangulo pero sa napakasimpleng issue, hindi mo na ipaglaban, isang tao yan. Hindi mo na ipaglaban, paano pag ikaw naging Pangulo? Baka yung lahat ng mga kasama mo sa gobyerno kapag kasumablay, hindi mo rin ipagtatanggol. Dahil mahilig kang umiksit sa mga controversial. So bagay, Mayor, hindi naman kami nagtataka dyan. Sa Manila nga, sa local politics, iniwan mo sa ERAP, kinalaban mo pa. Silim, iniwan mo rin, kinalaban mo rin. Talagang meron kang record na ganun Mayor Dumagoso. So, uli, tatanungin ko, kayo mga mamamayan, yan ba yung gusto nyo na maging Pangulo ng bansa? Na nang iiwan, tapos pag nagkabukuhan, napakababaw ng dahilan. Inuulit ko, pag inibitahan ka sa isang lugar, pwede mo naman sabihin, sandali, kung pupunta ako dyan, inibitahan nyo ako dyan, pwede ba isama ko ito? Dahil ito'y kandidato ko, dahil ito'y kaming dalawa ang partner, pwede naman ganun Pag pumayag, di isama mo. Pag hindi, pwede kang umatras. Pwede mong ilaban. Hindi mo naman yata ginawa Nung ikaw imbitahan at malaman mong ang dala-dala ng lugar na yun sa Mindanao, especially yung Magunda Dato, ikaw at saka si Sara, talagang tinanggap mo kaagad at hindi mo pinaglaban yung isa. So, yun po yung masakit. So, well, bahala na po kayo mag-comment dito sa isyong ito. Nakakikilala ng tuluyan. Malayo pang eleksyon. Nakikilala ng taong bayan sino itong mayor ng Maynilang ito na gusto maging Pangulo. Anong klaseng leadership meron siya? Anong klaseng prinsipyo meron siya? Anong klaseng tao meron siya? Nakikilala natin. Bahala na po kayo. Okay? O, sige. Samantala, pwede po kayo mag-comment, react sa isyong yan. Pangalawa na ating pag-usapan ay ito. Lagi nilang binabanggit yung Yun daw, Bongbong Marcos, Sara, iniintriga nila na madalas daw hindi nagsasama sa motorcade o rally. Meron daw problema yung dalawa. Alam nyo, fake. Yan ang fake news talaga. Hindi kasi nyo naintindihan Hindi ho totoo na sila naghihiwalay. Napakasulit po ng kanilang organization at kanilang samahan. Dahil dala sila ng maraming political party. Ito ang dahilan kung bakit po sila hindi nagkakasama. Natatandaan ba ninyo na nag-declare si Mayor Sara Duterte ng caravan mula February 1? From Davao, Mindanao, Visayas at Luzon. Tapos, one way yun, tapos babalik uli siya from Luzon, Visayas, Mindanao. Yun po yung kanyang ginagawa ngayon. Kaya hindi siya madalas kasama ni Bongbong Marcos kasi yung caravan na yon kay Mayor Sara lang na kanyang inorganisa. Na inumpisahan ng February 1, ang kampanya ay February 8. Natural, hindi sila magkakasama dahil magkaiba. Si Sara nagmo-motorcade sa Luzon, Visayas, Mindanao, vice versa. Si Marcos naman, mayroon sariling mga appointment at rally, caravan na kanyang schedule. Pero sa lahat ng kanilang galaw, dala ni Mayor Sara ang Bongbong Marcos Sara sa kanilang motorcade. Dala din ni Marcos yung yung Bongbong Marcos Sara doon sa motorcade at rally niya. Yun po yung dahilan. Huwag niyong intrigahin yung mga kampo ni Mayor Isko at kampo ni Leni Robredo. Yun po yung maiingay Iniintriga nila itong Bongbong Marcos Sara kasi alam nilang leading number 1 sa mga survey. At pinapalabas nilang naghihiwalay yung dalawa, hindi nakakasundo. Maling-mali po yan. Hindi yan totoo. Inuulit ko, may motorcade at hindi pa tapos. Alam ba itong motorcade ni Mayor Sara? Mula February 1 hanggang February 28 pa ito. Isang buwan yan. Kaya nga ngayon, nasa Batangas yan Papunta yan ng Mindoro, pabalik na ho yan ng Visayas, Mindanao. Kung kinakailangan sila magsama, mag-a-adjust lang isa kanila at darating bigla yung isa para magsama. Pero yung araw-araw sama, hindi pa pwede. Kasi nga may motorcade. Meron nag-commit si Sara na imo-motorcade niya
ang buong Pilipinas. At ginagawa pa yun. Hindi pa tapos. Inuulit ko, February 28 pa matatapos. Pagkatapos yan, March, April, May, tingnan ninyo, sulit nang makasama yung dalawang yan tsaka mga senatorial candidate. Halos araw-araw makasama yan. Sa ngayon, hindi talaga pwede. Kasi nga, merong ibang schedule na nauna, yung Mayor Duterte, Mayor Sara. Yun po yun. Kaya yung mga nangiintriga sa kampo ni Isko Moreno at saka iba pang politiko dyan na nakakasira na daw si Bongbong Marcos at Sara, inuulit ko, talagang binabato lang ninyo, iniintriga nyo dahil number 1 sila sa kalat ng klaseng survey. Ito hong dalawang ito, higit pa sa ikinasal eh. Merong matindi silang agreement. Ano ba ang sabi ni Mayor Sara? Nag-commit na ako, nanumpa na ako, nagsalita na ako, isang salita lang ako, kay Bongbong Marcos ako. Si Bongbong Marcos ang aking presidente. Si Bongbong Marcos ganun din. Si Mayor Sara ang aking vice president. Hindi ba kayo naniniwala doon? Huwag niyong igaya si Marcos at Sara doon sa inyong kandidatong si Dumagoso na paiba-iba ang diskarte. Basta lang makakuha ng suporta, basta lang makakuha ng mga kakampi, iniiwan yung Willie Ong. Parang makasarili yung kanyang ginagalaw. Yung ginagawa ng kandidato nyo, yung kampo ni Moreno, huwag niyong ipasa doon sa ibang kandidato dahil iba yung inyong kandidato. Makasarili yan eh. Hindi katulad ditong ibang kandidato, may prinsipyo, may pagmamahal sa isa't isa, may pagmamahal sa kapwa. Ayan, bahala na po kayo mag-comment. Malinaw yan ha. May karaban, kaya hindi pwedeng magsama pa. After 28 ng February, tapos na yung karaban ni Sara, tingnan ninyo, mas matindi na kong samahan at mas matinding mga rally at motorcade ang gagawin, sabay silang dalawa. Yan po ang totoo. Huwag niyong linlangin, huwag niyong iligaw ang taong bayan sa mga maling impormasyon.